Junie Lee, ikaw ba, na-experience mo na bang inahas sa'yo ang iyong significant other? Ay, naku. Ay, Ay, naku. parang yes eh, oh. Ayan, eto na naman tayo. Kasi nung unang tawag, nakarelate ako. Ito na naman, pangalawa. Relate na naman. Oh, sige. Ano ba to? Baka naman talagang tungkol sa life story mo ang shout out. Charing. O sige, kwento mo sa amin. Tingin ko, meant to be. Oo, kwento mo sa amin, Junie Lee. Paano ba? Ikaw bang nang ahas? Ikaw ang inahas? Ikaw ang aahasin? Paano? Actually, ako yung, inaha. Inahas ka! As in. Kaya Ikaw! yung tinatawag, ako ang inaha. Sige, kwento mo. Paano nangyari yun? Actually, true to life story ba to? Anyway, ito na. Long distance relationship ito. Okay. LDR. Mhm. Then, nakaplano na kaming magpakasal. Lahat naka-set up na lahat. Nasukatan na ng gown. Naka-reserve na sa mga reception, etc. Nagyabang pa ako na mag-invite ako ng mga ibang mga celebrity. Wow! Oh. Tapos? So, bonggang-bongga to. Bonggesius talaga. Todo na to. Grabe. So, tapos, ang ending, nung sumakay siya ng barko, tawag natin sa pangalan, si Woman siya. Sino? Tawag natin sa anong code name? Si Woman. Sea Woman. Si SW. Pero Tapos? nasa dagat siya. Tapos, bali sea base. Tapos, siguro nakadalawang sakay siya. Then, unang baba, kita-kita kami, ganun-ganun. Hindi pa nakakaramdam, ganun. Tapos, sunod nun, yung pangalawang sakay na niya, yun na yun. Actually, nitong March lang yun March lang. Itong March na? Ang dami nangyari ngayong taon na to sa akin, no? Anyway. Sandali. Anyway, Teka, sandali. Ilang years kayo nitong si Sea Woman? actually, magto 2 years na dapat. Magto 2 years. Kailan ka nag-propose sa kanya? Last year, balik, friend ng cousin ko, parang minute up kami, parang sinet up kami, ganun-ganun. Ganun. Friend na kami actually nung pandemic pa lang, ganyan. So, as usual, ganyan. Punta-punta pa ako sa mga lugar nila, ganyan. So, family niya, okay kami, yung family ko, okay kami. As in, okay kami. Talagang walang problema ko ba parang happy ending na nga ang magiging parang wedding of the century. Pagkatapos, paano mo nalaman na meron palang kalaguyo? Teka, nanginginig ako. Baka ito nanginginig. So, hindi ka pa gotten over? Kasi nanginginig ka pa. Okay ka lang ba? Baka mamaya mahimatay ka dyan. Magdilim ang paningin mo. Ha? Actually, nanginginig ako. Oh. Naging malamig na siya. Yan, naging malamig na siya sa akin. Then, siyempre, di ba, dati kasi, pag nag-uusap kami sa video call, gano'n, ang tagal ng usapan namin, minsan 2 hours, minsan ayaw niyang bumigay na ganito, ganyan, gano'n. Hanggang sa lahat ng problems ko, pag may kinukwento ako, kinakampihan ako talaga. Kasi, na lang, nasubing yung kaaway ko, kung sino yung kinukwento ko, ganyan. Tapos, pero ngayong nitong mga March na nga, mga actually, April, February, March, naging malamig na kasi nagtataka na bakit hindi na, maswerte na kami kung nakaka 30 minutes kami mag-usap, ganyan. Maswerte na kami kung, ang lagi niyang reason, busy daw siya, busy. Tapos, maraming dawa sa barko, ganyan. Tapos, medyo, wala lang sa akin. Pero kasi, di ba, siguro sa lalaki daw ako. Yung instinct ko, hindi ko alam. Binabaliwala ko lang, ganyan. Hanggang sa, nung time na yun na uuwi na siya, sabi niya, may sasabihin daw siya importante sa akin. Although, nung time na yun, nag-uusapan na namin yung wedding, ganito, ganyan. Pero, hindi na siya interesado. Para bang, ikaw na lang ang excited.
Oo, parang gano'n, parang sinasabi ko, nagtataka ako, bakit ganyan, parang ano. Pero ang pinangahawakan ko noon is, hindi ako naniniwalang, ano siya, ayaw siya. Kasi nga, nagpasok na rin siya ng gown eh. So, kumbaga parang, alam ko, go na to, nagkataon na siguro, na busy siya. Pagod Kumbaga parang lang, sa di ba? part ko, pagod, correct. Oh. Pinapaliwanag ko sa sarili ko na, hindi, pagod lang to, busy lang tong taong to. Kumbaga, kung ano yung paliwanag Parang niya. in denial Yung ka. pinangahawakan ko, totoo, correct. So, deny tayo, parang naiyak ako ng pagte dito. Oh. Oo. So, March yun. Pagkatapos Pagbalik nun- niya rito, anong una niyang sinabi sa'yo? Dinrap na ba niya agad yung bomb? Actually, ano to, Holy Wednesday. Wow, Holy mahal na. Wednesday ito nangyari. Okay, ano sabi niya sa'yo? So, hindi ko to alam na dito kami nagkita sa Alabang, parang Alabang. So, hindi ko to alam na nandito na pala siya sa Pilipinas noong time na yun. Oh. Okay. Dati nagpapasundo pa siya sa airport. Tapos sunduhatin ko pa siya. Ngayon parang hindi na, wala na. Tapos ganyan. Hanggang sa, yun nga, sinabi niya sa akin na ano bang naiyak ako. Oh. Ano daw, yung sabi, stop na daw muna tayo sa ganito, ganyan. Ayaw niya. Nakikipag-break siya sa'yo? Nakipag-cool off siya? Ano ba? Ano yung Actually, exact sir, words na actually, sinabi niya sa'yo? O sige, cool off muna tayo. Sabi niya. Oo. Di parang naisip ko, okay, cool off. Di, parang, siyempre, di ba, parang sa akin, since malapit na kami ikasal, bakit cool off yung term na binanggit? Sabi ko, ay, Tinanong ano to? mo. Inisip ko na, baka inisip ko baka nakipagbiruan lang to sa akin. Kasi di ba, minsan, mauso yung mga prank-prank na mga yan eh. O, di sabi ko, nakaready na ako na isa-prank to, sigurado na nagagawa. Hanggang sa, nagtataka ko sa kanya, seryoso siya. Wala, siguro mga 15 minutes na kami nag-uusap na seryoso talaga siya. Kaya sabi ko, gano'n ang dahilan. Eto, Ate Laila, kumapit ka. Oh. Ang feeling ko, buntis na siya. Kasi anong sabi niya? Ang reason niya kasi is, may nangyari na daw sa kanila, yung lalaki. Eh, ba't sa inyo ba walang nangyari? Wala. Kasi long distance relationship kayo. Ate Laila, naniniwala ako at sa lahat ng nakikinig na naniniwala ako na it is a sacred one. Okay? Yung 3-letter na yon is a sacred one. Na ginagawa lang yun ng mag-asawa talaga after nung kasal. Oh, matutuwa sa'yo So, si talagang Dr. ganyan. Love sa sinabi mong yan. Oo. O yun So, nga, pakita pag-ahal kay so Dr. ano Love. yun? Pero yun talaga, Naghanap siya ng tawag ng katawan. Yun yung mga yun yung talaga mga tales sa barko kasi 'di ba pag yung may mga ganyan na kinakatok ka or something like that. So anyways, okay, fast forward na natin ha. Johnny Lee, fast forward na tayo. Johnny Lee! Fast forward na tayo kasi 8:09 na. Okay, wait. So pagkatapos pwedeng kumalma. Ayan, kalma. Okay. So pagkatapos nun, sinabi niya na may nangyari na sa inyong dalawa, tama? May nangyari na sa inyong dalawa. Ano yung reaction mo? Oo nga. Ano ba? Lasing ka ba? Tinatanong nga kita. Nung sinabi niya sa'yo na may nangyari na sa kanila, yan. Ano yung reaction mo? And how did you take it? So ngayon, anong nangyari? Yan. Yun, iniwan na niya ako. Tapos kinabukasan, Thursday yun, Holy Thursday, nasa North Tagaray, Bulacan na siya agad. Anong ginagawa niya ron? Doon sa bahay nila? Doon sa lalaki. Doon sa lalaki niya. So, kung baga, hindi mo nakilala tong lalaki na to. Never. Actually, nag-isip nga ako nung baka doon sa lugar na nag-meet kami, baka nandoon yung lalaki. Baka. Nagtatago lang o naghihintay lang somewhere, gano'n. Diba? Diba? Parang ang sakit. Parang iyak ba ako. Hindi kailangan kontrolin ko ito kasi lalaki, labanan ko ito. Eh, okay lang naman. Kahit umiyak ang lalaki, normal lang yun. Ano ka ba? Ano nangyari? Gano'n. So, diba parang ang feeling ngayon na parang binitrade ba ako o ano? Kasi nga, lahat na nakasettle na lahat. Kumbaga parang
hinahanap ko sa part ko na saan ako nagkamali, saan ako nagkulang. Tinanong mo siya? Parang, tinanong ko siya, Ano sabi niya? anong mali ko, gano'n. Ang sabi niya, ay, kasi may nangyari na nga daw sa kanila nung lalaki. Then, Okay. yun nga. Okay, Actually, wait. Gusto niya lang, Junie Lee. ang term niya lang binanggit sa akin is pull-off lang. Okay, Junie Lee. Okay. Question. Okay. Kung kunyari, sinabi niya, yun nga, di ba, sinabi niya na may nangyari na sa kanilang dalawa. Tatanggapin mo pa ba siya kahit na may nangyari sa kanilang dalawa? Actually, di ba, pag mahal mo kasi isang tao, kahit ano siya, tatanggapin mo siyang buong buo. So, okay lang Ganun sa'yo. ako. Sinabi mo ba sa kanya, tanggap kita kahit may nangyari na sa inyo? Yes. O, anong sabi niya? Unfortunately, pinili niya yung guy. Ayun, siya na pala talaga namili. Siya na nagsabi, kasi nga sabi niya, nung nandun pa lang daw sa barko, ganito alaga siya, ganito, ganyan. At saka, parang indirectly yung sinasabi na parang buntis or what, siya, ganon. So, kaysa naman sa piliin ako, doon na lang siya. Okay. Kailan kayo dapat ikakasal? Actually, next year. So talagang wala Kumbaga, na, hindi na natuloy. nakaplano na lahat Paano talaga. yun? Ano nangyari doon sa mga supplier nyo? Sa pagsusukat? Ano nangyari? Yun, ako na lang, siyempre, ako na nakiusap, ako na lahat, hinarap ko kasi sabi ko pag kailangan kong harapin, kailangan kong patunayan na ako na lang harap sa lahat ng problems na to. Kasi, hindi, pag hinayaan ko magpatalo, di, ako din mangyayari, ako rin, dapat ko din yung mangyayaring ano. Kaya ipakita kong strong pa rin ako kahit paano, gano'n. Although siya talaga, Ate Laila, inalimutan na niya ako. Kasi wala na. Pagdating ng Thursday, that is Holy Thursday ngayon, nandun na siya sa Bulacan, kasama na niya yung guy. Then, magkasama na sila. Parang, kasi di ba may GC kami nun eh. May GC kami ng family niya, family ko, gano'n. Para bang, nagtataka na ako, nag-uusap-usap, sila na lang. Alam mo yung parang outcast na ako, parang out of place na ako. Ano naman ang reaksyon ng pamilya mo kung may GC pala kayo? Wala. Siyempre, nalungkot talaga. Pero yung sa part ng, ang sinasabi nga lang nila, hindi, may galit at saka lungkot. Tapos yung sa part nga ng kapatid ko, sabi nga niya na, baga parang, maraming masasakit na salita syempre dun sa girl. Pero syempre, hinayaan ko na lang yun. Pero yung sa part naman ng family, sa side nila, kasi sa GC, isang GC kami, full support yung family niya doon sa guy, sa kanya. Kasi magpo-post pa sila ng mga kumain sila, nag-dinner sila. Bakit hindi ka pa mag-leave dun sa GC na yun, nung time na yun? Ba't gusto mo pa sinasaktan yung sarili mo? Ayun na, nag-advise sa akin yung mga kasama ko sa office, kaibigan ko na mag-leave na ako. So, nag-leave na ako. So, yun. So, kahit para bang, initially talaga, blinak ko na siya, pero nangihinayang ako, pero unblock ako, ganun. Naisip ko na baka pwede pang mahilo. Kaso talagang wala pero, wala na nga siguro. Kamusta ka na ngayon? Okay ka na? Hindi pa? Binuhos ko na yung sama ng loob ko. Oo nga. No, I mean, kasi ilang buwan na Since March, July na ngayon. Healing process pa ako talaga. Sa totoo lang, Ate Laila, healing process pa rin ako hanggang ngayon. Kumbaga, yung pag mag-isa lang ako, in denial pa ako na ganito, ganyan na, what if kung magpakita siya o mag-message sa akin. Kumbaga may mga, ini-entertain pa akong gano'n na what if. Kaya ka lalong di maka-move forward kasi umaasa ka pa. Huwag ka nang umasa, hayaan mo na. Hindi ko to sinasabi dahil I want to hurt you even more. It's just that, sa tingin ko bulag na siya sa pagka-in-love dun sa other guy. Masakit man, sabi nga ni Gail Easy, at least blessing in disguise na yan para sa'yo. Kasi at least hindi pa kayo kasal, nagloko na agad yung fiancé mo, nalaman mo na yung tunay niyang ugali. So, okay na rin yan. Kesa naman sa kung kailan kayo kasal tapos nagloko. So, consider it as a blessing in disguise. And for you to move forward,
mas maganda kung wag ka na lang sigurong aasa na baka magkabalikan pa kami. Hayaan mo na siya. Gusto mo pa ba yung ganong klase ng babae na parang gagawin ka lang spare tire because it just didn't work out between her and yung nakaanuhan niya doon sa barko, nakatrabaho niya? Bakit gusto mo ng tira-tira? Diba? Yung alam mo yun, ganito yun Johnny Lee! Makinig ka! Opo! Okay! Johnny! Ganito yon. Ganito yon. Para kung kumain sa restaurant, pagkatapos, yung kinain mo, sabi mo na lang sa restaurant, hindi, sige, waiter, hindi ko na yan ipapa-take out. Nagutom yung waiter, kinain. Tapos, nung medyo hindi niya bet yung panlasa, hinabol ka, sir, eto na po yung take out nyo. Gusto mo pa ba yun? O di wag ganon, di ba? So, I guess, keep on healing, keep on improving on yourself, hindi ba? Pagkatapos, unti-unti mong bitawan. Hindi ko alam kung nakikita mo na yung closure kasi ang dami na niyang signs na gusto niya talagang wakasan at nagbibigay na siya ng closure sa'yo. Ikaw lang yung ayaw tumanggap ng closure na yon. Sinabi na niya na ayaw na niya. Tapos sinabi niya na indirectly you feel na maaaring buntis na siya. So hayaan na natin. Junie Lee, 8:17 na. Junie Lee, 8:17 na. 8:17 na, Junie Lee. Okay, fine. Basta, okay, sige. Pag-usapan natin yan ulit. Ano? Okay, sige, okay na, Ate Laila. Pag-usapan natin yan ulit mamaya, sa ibang araw, Pero yun nga, if you're moving forward, kahit na dahan-dahan pa yan, it's still a good sign. If you're healing, that's very good. It doesn't matter how slow you heal. What is important is that you heal from this heartbreak that has shattered you into a lot of pieces. But it doesn't mean that kahit na durug-durug ka ngayon, basag-basag ka ngayon, hindi ka na makaka-move forward. Tingnan mo yung crayons. Di ba kahit bali siya, nagfa-function pa rin siya, nakakakulay ka pa rin sa coloring book, nakakagawa ka pa rin ng rainbow. So, ganun din yung buhay ng tao. Hindi porkit basag ka ngayon, ibig sabihin, hindi ka na makakagawa ng a better version of yourself. What you need to do is love yourself first, stop assuming that she's gonna come back because maybe, and definitely, I guess she won't. Heal and move forward. Take your time. Take your time. If you need to cry, it's okay. Kahit lalaki ka. Okay? Sino ni mga gusto mo i-shoutout? Dahil 8:19 na. Okay, Hindi na natin sige. nabasa yung hashtag True Love Notes. Sige, go. Sige, ito na lang. Grace ko na yung kasama ko ngayon dito. Siya yung nag-advise sa akin. Sino? Si Katrina Florendo. Katrina Florendo po. Sino pa? Si Ma'am Rachel Tirones. Si Mary Joy Acetor. Si McKay, kalimutan ko pangalan. Jamila McKay. And then, and lahat ng mga listeners dyan, kay Ate Laila, thank you very much for this wonderful question. Okay. Junie Lee, kasi hindi na natin mababasa baka yung hashtag True Love Notes at ang dami nagre-react sa FB Live, basahin mo na lang. Is there any song that we can play for you? Yung yan, ano ba yung theme song mo para sa nangyaring episode na yan sa buhay mo? Actually, ang theme song namin nung time na yon, dati-rati. Ngayon, ano na? Dati. Yun yung theme Siguro song nyo. Laila, Gusto mo pa siya maalala? Alam mo, ganito na lang, Junie Lee. Papatugtugan kita ng isang kantang bagay na bagay sa'yo. Kung iiyak ka, maybe this is another step for you to heal. Kung maapektuhan ka nung kantang ipapatugtog ko sa'yo, ibig sabihin, eto na yung hudyat para maka-move forward ka. Let us know, Pero, bago natin tugtugin yon, magbe-break muna tayo. Okay, Junie Lee? Sure. Sige, maraming Thank you, salamat Ate sa Laila. pagtawag mo.